Unang topic natin yung pinalakpakan ng mga Pilipino si PBBM sa pinakita niyang katapangan. Dito sa salita na to, sa katagan ng salita na to ni Ano yan? PBBM. Ano yan? Dito nagdilim yung paningin ng mga buhaya. Dito nasira yung negosyo ng ilang mga politiko na nagpapayaman lang sa pwesto. Yung mga kontraktor. Oo, yung mga kontraktor. Dito nasira ang kabuhayan nila. Ito yung sinabi ni PBBM nung SONA niya nung nakaraan lamang na mahiya naman kayo. Correct. Anong dating sa inyo nung salita niya na yun? Very strong statement, no? Nagumulantang sa Pilipinas, naging maingay, no? Naging maingay yung balita, punong-puno yung balita, pero very important 'yan kasi for the longest time pinabayaan kasi yan eh. Kinonsente yung talamak na korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Sa ilang dekadang korupsyon. Ilang dekada yan. Bata pa tayo. 50 years mahigit Bata na pa tayo, talamak yung ganyan korupsyon na yan. Pero dahil sa statement na yan ni PBBM, hindi nagtapos sa statement, bumuo ng ICI, Oo. inimbestigahan, minabilis hanggang may nakakulong na ngayon. I-refresh ko yung memory nyo. Nangyari to July 28, 2025 sa SONA ni PBBM sa House of Representatives, no? Kung saan nandyan yung mga senador, andyan yung mga congressman. Nung sinabi niya, mahiya naman kayo, nakita niyo ba yun? Nandun po kami mismo sa plenary. Nasa gallery po kami nanonood. Live, no? Correct. Halos hindi po makapalakpak yung mga mambabatas. Kasi sa pool eh. Sa pool. Unang-una, na sinabi niya, mahiya naman kayo, halos hindi makapalakpak. At hindi nga makatayo. No? Kasi alam nila, Nung huli na lang, tumayo ang mambabatas dahil nakita nila na talagang paulit-ulit na sinasabi ng ating Pangulo yan. Ibig lang sabihin na talagang desidido, seryoso ang ating Pangulo tungkol sa kanyang mahiya naman kayo speech. No? Na hanggang ngayon, palagay ko marami pa rin ang hindi makapaniwala na magagawa ng ating Pangulo yan. oo naman. No? Na i-challenge niya ang sistema, ang mga institusyon para panagutin ang mga korap sa ating gobyerno. Once and for all, settle itong culture of corruption dito sa Pilipinas. Alam mo, yung sinabi ni PBBM na yan, ano talaga sa kanya yan eh. Hamon sa kanya yan eh. Hindi niya tawag dyan, hindi niya inisip na tatamaan yung administrasyon niya, na maraming magagalit sa kanya, maraming mga magpapabagsak sa kanya, lalong-lalo na yung mga napapangalanan na, hindi niya inisip yan. Yeah, Dahil correct. ang talagang priority niya, mabigyan ng katarungan yung mga ninakaw na pera ng taong bayan, which is hindi nagawa ng ibang presidente. Yun ang sinasabi mo, Sir Yam, yung political capital. Oo. Sinakripisyo na ni PBBM yan. Kasi kung tutusin, pwede naman manahimik na lang siya eh. Oo, gaya Huwag ng niyo ginawa nang pansinin. gaya ng ginawa Ginawa ni Digong. I-disregard niya na yung mga allegations ng corruption. Pero kung hindi niya gagawin yan, paano na? Oo. Yung susunod na henerasyon, mananatili yung sistema na yan. Kasi scam eh. Sindikato yan eh. Di ba? DPWH, malalim yung sindikato dyan. Kasabot mga mambabatas, kasabot yung matataas na opisyal. Kung hindi binulgar yan, next year, nangyayari. Ganun pa rin. Kaya nga nakakatawa palirisa ka coffee yung mga politiko na parang pinalalabas nila ngayon lang nangyari ang corruption sa pamumuno ni... Saka naman naniwala. Mga dilis yan ang narrative nila eh. Ganyan, di ba? Yung mga narrative na ganyan, nakala mo ngayon lang nangyari yung corruption sa ating gobyerno. When in fact, during the time ni Miriam Defensor Santiago, nung tumakbo bilang presidente kalaban si 92. Ramos, no? May binabanggit na siya about culture of corruption. Correct. Kung pa lang may culture of corruption na sa Pilipinas, talagang talamak na ang corruption, no? Gaano katagal na yun? 1992, 2025 na yun. So ibig sabihin, from that period to this period, walang nag-aasikaso, walang talagang tumututok, walang sumiseryoso sa corruption dito sa Pilipinas. Sa tingin nyo, bakit Only kaya? this Bakit president. kaya hindi nila siniseryosong labanan yung mga nagdaang presidente sa tingin nyo? Ako sa tingin ko, number one, ayaw nilang kalabanin yung mga bilyonaryo, mga politiko, di ba? Mga kontraktor, mga billionaire siya mga yan eh. Maglalabas lang yan ng pera eh, patatahimikin ka, di ba? I-discredit yung reputasyon mo. Isa sa dahilan yan. Walang backbone. Nakalabanin itong well-entrenched, yun, sinasabi ni Kakop. Hindi, Well-entrenched kasi sila eh. Alam mo pinakadahilan dyan kaya hindi nila labanan? Kasi sangkot din sila. Pwede, pwede. Di ba? Si PBBM, di ba sabi ni PBBM, kahit kailan hindi dadating sa pintuan ng Malacanang niya kasi alam niya, siya at saka si Sandro, walang kaugnayan dyan. ninanakaw. First family. Pero walang ninanakaw. Isa ito yung sinasabi ng best friend mo, si Greco Belica. Sabi niya, Bakit New Year ganyan? Alam mo na, galing ka na yan eh. sabi niya, wala naman kaming ganyan ang panahon namin. Wala daw dahilan. Siya mismo nagbulgar si Greco Belhica nung panahon niya, nagbulgar siya na mayroong mga congressman na involved sa
public works corruption, no? Hindi, sabi niya pa, Tapos walang ginawa. sabi niya, hindi, In sabi, fact, sinabi pa binanggit ni PRRD na meron nga, no? Tapos wala namang ginawa. hindi, sabi niya pa sa isang interview, sa katunayan, sabi nila, nung kami raw nasa peso, wala raw akong nagawa. Sa katunayan, ang dami kong nakasuhan. Si ganito, si congressman. Hanggang kaso lang. Wala na pakulong. Hanggang kaso lang kasi hanggang forma lang yan. Eh di ba, committee naman daw, nagtayo siya ng committee. Yun ang pinaka-accomplishment niya. Kaya na committee sa bawat Anti-corruption. ahensya. Sa bawat agency, tapos miyembro, sila din. Oo, di ba? Sa matter of fact, yung ultimo yung kapatid niya, merong kaso ngayon eh. Oo, di ba? Jeremiah. Oo. Di ba? Kasi tingnan nyo, ultimong si Duterte na lang dati sinabi na talamak ang korupsyon dyan sa DPWH. DPWH, ginagamit yung flood control. O, galing sa bibig mismo ni Duterte yan. O anong sumunod na nangyari? Ayun, nagkaroon ng 51 billion yung anak. Tapos, total, nabanggit mo yung 51 billion. Si Pulong, I-focus tayo doon. 51 billion, pinakamalaking natanggap ng isang congressman sa kasaysayan ng Pilipinas. Correct. No? Para sa isang distrito. Oo, para sa isang distrito. On an average, 14 billion a year yan for 3 years. Kaya umabot ng 51 billion. Tapos ang masaklap, ngayon, hindi siya pumirma sa budget, di ba? Ang sabi niya, hindi kasi pahatas yung distribution. Bakit gusto niya lamang siya? Sinabi niya yun? Sabi niya, Parang talagang hindi congressman nag-isip nun. sir, nung panahon nila, pahirapan pa makakuha ng 500 billion sa isang taon. Samantalang siya, 51 billion sa loob ng 3 taon. O yan na lang isipin nyo. Yung iba, banat ng banat kay Martin Romualdez na ganyan-ganyan. May 1 billion daw, 1 billion. Ingay. Eto nga, 51 billion. Hindi nila pinapansin. Kasi kadugo nung tatay nila yung tatamaan. Correct. Which is yan na totoo. Si PBBM, hindi sa kanya uso yung takot-takot. Hindi mo masisindak eh. Hindi mo kaya sindakin. Hindi mo masisindak eh. Hindi mo Diba? sindakin. Tahimik lang. Marcos yan eh. Tahimik lang. Pero pag talagang gipitan na, hindi mo kahit takot-takutin. Gaya ni Digong, takot. Diba? Si BBM, tahimik lang yan. Pero yung gawa niyan, yung kilos niyan, marami na naapektuhan ngayon na nagagalit sa kanya kasi yung kabuhayan nila, yung pinagkakakitaan nila, napiperwisyo na ni PBBM. Tanong natin sa mga viewers natin, kaya yan, mga ka-BBM, meron ba kayong nakitang panahon o sitwasyon na ang isang Marcos from Ferdinand Marcos Sr. ay naging takot Correct. o nagpabuli sa iba? Any instance. O kinakayan-kayanan? I-komento niyo po kung meron nangyari ganyan. Baka hindi namin alam. And pansinin mo si Presidente, may soft side siya and may hard side siya. Kanina, di ba, nandiyan siya sa Luneta, Sa nabigay mga ng senior. mga regalo, di ba? Niyayakap niya yung mga senior citizens. Makikita mo yung emotion, yung Personal attachment. yung nila. attachment niya sa ordinaryong tao. Correct. Pero pagdating naman sa mahiya naman kayo statement, may strong statement siya, may kakayahan siya na kaya ko kayong punteryahin, kaya ko kayong birahin. May emotional na malambot at the same time, kaya niya maging strong. Kumbaga yung kanyang kasing EQ is nasa tama eh. Di ba? Yung, ano tawag doon? Emotional quotient ng ating Pangulo. Talagang tamang-tama eh. No? Kapag kailangan niya magalit, nagagalit siya. Alam mo- Kapag kailangan niya maging compassionate or sympathetic or empathetic, Kaya niya. kaya niya. Alam mo, dyan tayo bilib kay BBM eh, yung mag-control ng galit. Kasi naku, napakahirap kontrolin yung galit na yan, sa totoo lang. Tingnan mo si Digong, laging galit. O, saan ngayon? Nakakulong. Diba? Kasi puro lang galit eh, hindi gaya ni BBM. Hindi bihira lang magalit, kaya nakakapag-isip ng maayos. Kasi pag galit ka, mababa yung chance ng pagdesisyon mo ng tama sa buhay mo. Di hamak na napakalaking presidential ni Presidente kumpara kay Digong, di ba? Kasi hindi mo kailangan murahin yung mga kongresista. Oo. Pero pwede mo silang panagutin sa kasalanan nila. Correct. Nang hindi ka gumagamit ng dahas, hindi ka gumagamit ng maanghang na salita. Correct. O ayan mga ka-BBM, tandaan natin sa lahat ng presidente, si BBM lamang ang talagang totoong lumaban sa mga magnanakaw dito sa atin. Kasi kung hindi niya nilabanan yan, tuloy-tuloy pa yan. Kung sino papalit sa kanya, tuloy-tuloy pa rin yan. Kung lahat ng presidente, gaya ni Duterte na takot, tuloy-tuloy yan. Ngayon, tinuldukan ni PBBM. O di bulilyaso yung mga negosyo, ng mga buhaya, ng mga kontraktor. Bulilyaso lahat. At maraming contractors ngayon, natatakot na sila mag-engage sa mga ganyang arrangement. Correct. Yung Yun ang kagandahan ng lalabas. pati yung mga government officials, Mga matataas engineer, di ba? takot na rin sila, di ba? At saka ang nakakalungkot Ayun lang dyan. maganda yung mga engineer sa mga DPWH. Kasi di na sila makikipag-connive kahit sa politiko. Alam sa sila mga ranking officials nila. Dahil Alam mo- alam nila na sila ang mga unang-unang makukulong. Kasi alam mo nakitaan dyan,
nakikita ng mga batang engineer na kahit pala gaano kaya karami pera mo, kapag nabulilyaso ka, isusoli mo lang rin yan. At ang masaklap, magkukulong ka. Oo. Di ba? O sino mag-aakala si Henry Alcantara? Oo. Di ba? Yung isa pang, sino yun? Si Mendoza? Si Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez. JP Mendoza. Mayayaman niya mga yan, bilyonaryo. Sa nagpasko. Oh, ngayon, nakakulong. So, at saka nakakalungkot lang rito. Hindi na Ang makakawala yun. nakakalungkot lang rito mga ka-BBM. Yung mga luxury bag, medyo palugi ngayon. Wala masyadong bumibili. Mga Louis Vuitton. Wala masyadong bumibili naman kasi malalakas bumili niyan yung mga kamag-anak ng mga politiko eh. Mga depo. Oo, Mga yan depo, lang wife. eh. Lahat sila ngayon Kokontrol. nagko-control Oo, kasi ng hindi kanilang pwede. mga Dati, di ba? lifestyle check Oh, eh. dati kapag bumili, post ka agad. O, ngayon, hindi mismo makabili kasi kapag nakita ka doon sa loob ng tindahan at napicturean ka, viral ka kung sino yung kamag-anak mong politiko. Malaking bagay din yung social media, di ba? And kailangan din natin bigyan ng credit yung participation ng taong bayan sa pagre-report ng mga maanumalyang flood Tama. control. Oo. Kasi yung sumbong sa Pangulo, napakalaking bagay niya sa Oo, naging yan talaga investigation. Eh. pinakamagandang nagawa ni BBM. Nakapag-generate, isa sa mga accomplishment yan, nakapag-generate ng 20,000 mahigit na complaints. Paano Grabe, kaya no? babasahin Sumbong yun? sa Pangulo, no? Kaya ang hirap na hirap yung mga... Paano kayo babasahin yun? Hindi, pero Diba? in fairness, Oo. nakakasagot sila, no? Oh. Nakakasagot sila. Alam mo kung lahat ng mga asawa, mga anak ng mga kongresista o mga politiko, gaya ni First Lady, walang problema eh. Si First Lady, tinatangkilik niya yung mga gawang Pilipino eh. Gawang Tingnan mo Marikina. yung bag niya. Yeah, gawang Marikina. Gawang Marikina, yung dinala niya sa ibang bansa, di ba, Flenex niya? Ah. O ano nangyari? Boom na boom yung tindahan ng bag na binili Nakatulong natin. siya sa local economy. Oo. Diba? Hindi na kasi kinakailangan mag-show off eh. Oo. Kasi the way magsalita, the way umasta, makikita mong alta si First Lady eh. Oo, hindi niya Yung kaya. iba kasi kinakailangan eh. Kailangan may mga mamahaling I bags think eh. ginawa nilang SOP yun. Kasi natanggap kong regalo from the first couple, native product din eh. Parang lalagyanan Pero di tayo nakatanggap, nakatanggap ka ba? Hindi ka pa naman nag-birthday eh. Hindi ka pa nag-birthday. Basta una ka sa birthday. Meron ba? Pag birthday? O yan mga kabibig ha. Para natahimik kayo nila. Ginunod mo kasi yung topic, kaganda ng topic eh. O yan mga kabibig ha. Inuulit natin ha. Yung hindi ginawa ni Digong, trinabaho ni PBBM. Correct. Yung nilagpas-lagpasan ni Digong dati, tinutuldukan ngayon ni PBBM. Kasi ang gusto ni PBBM, bago siya buwaba sa pwesto, malinis ang gobyerno. Dahil siya lamang, naniniwala si PBBM na siya lamang ang pag-asa ng mga Pilipino na lalaban talaga sa mga korupsyon. Yun ang nakakatakot eh. Pag alis niya sa pwesto, paano na lang? Di ba? Tapos manalo pa yung hindi marunong mag-English, naku, patay tayo dyan. Di ba? Bangungot. Oo, patay tayo dyan. Kaya kailangan, pipili tayo ng magaling-galing na susunod na maging leader natin. Kung pwede nga, extend si BBM. O kaya si Sandro na eh. Sabi ko nga sa post ko kanina, mas gugustuhin ko na yung pinaka-worst year ni PBBM kaysa maging Pangulo natin si VP Sara Duterte. Dahil pag siya ang naging Pangulo, ibig sabihin nun, nagsisuicide na tayong lahat. Oo, correct. sigurado yan. O yan, basta tayo comment. Sige. Ayan, Sa may cellphone access pa. ka ba dyan? Sa cellphone na lang Sa tayo, cellphone, sige. teka lang, Ito si Cooker Jose. Happy New Ayan, Year. Happy New Year to all supporters, PBBM at solid PBBM loyalista. Happy New Year to all. Pinaplood ni Cooker Jose ang ating comment section eh. Gusto yata dito, bakit ka? Cooker Jose, no? Pasandalan family, Jose family at sa Team Halal Kamay Kainan. Uy, lagi to nakikinig sa atin eh, kasi nabasa ko na rin to last time eh. Next. Hindi ako makabasa ng comment. Si Chari Abelio, Happy New Year Philippines. Si Jeka Soberano Magnaya, taga-Italy to. Xiao Atuti, Happy New Year to all. God bless you. Sir, matapang talaga si PBBM. Tahimik lang tingnan, mabait kasi. Pero deep inside talagang may kamay na bakal. Hindi gaya ng sa kamay na muka. Ano ko Marami mo naman ba? mag-comment. Ito, Zenny Mokbel, watching from London, UK. Hi, mga taga-London. Si Dustin Lee, kaibigan natin, no? Hello. Si Mama Olive nakikinig din sa atin, lagi nakaantabay po, no? At si Ate Lagban, ay binabagtad eh, si Victoria to eh. Victoria, yes, BBM forever. Shoutout po sa Okay, inyo. teka. Ito, si Shakira Bacuero. Na-miss namin yung podcast nyo. Mga Lodi, nag-aantay kaming mga OFW here in Japan. Shoutout Palirista TV at salamat PBBM. Sana makapunta kayo dito sa Japan. Maraming Pwede, OFW dito. pwede. All the way nakasupport nyo. Pwede naman pag may ticket. Pwede. Ticket at saka visa yan. Visa. Mas importante yung visa. May visa na ako. May visa na ako. Tsaka hotel na rin, sa atin na rin pagkain. Wow. Ay, baka
sabihin nila, nakihingi tayo. Hindi po kami nagsusulisit. Hindi po ugali ng PBBM vlogger na magsulisit. Hindi rin pwede. Wala passport si Yayam. Biro lang yan, biro lang. Hindi, meron na. Okay naman Nasa process na. Nakaprocess na. Teka lang. Operator, okay ba yung audio natin? Okay pa. Dito tayo sa Okay. pangalawang topic natin. Oo. Yung mga naserban ng arrest warrant at saka yung mga na-arresto na. Yan. Kasi sabi ng mga dilis, Pasko na, wala pang nakukulong. Yan yung sinasabi nila. Eh, ano ba sinabi ni PBBM? Hindi magiging merry ang Christmas nila dahil bago magpasko may makukulong. O, Correct. nakulong si Diskaya. Hindi lang yun. Yung Diba? mga engineers, Oo. mga ano. Kasi ano daw, wala raw bigatin. Eh, tingin mo kay Diskaya, di ba bigatin si Diskaya? Mas mayaman pa si Diskaya sa ilang senador, pati congressman kung hindi nyo alam. Mas Mga- mayaman pa yan. Mga kababayan, Oo. si Sara Diskaya and Carly Diskaya po are billionaires, no? Sila po ang mukha ng flood control scam na to. Sara Diskaya is the flood control scam queen, katulad ni Janet Lim Napoles na pork barrel queen, no? Ulitin po namin, si Janet Napoles nakulong after more than 11 months. Si Sara Diskaya nakulong after only 4 months, no? Kaya napakaganda, napakabilis po ang pagpapanagot ng ating Pangulo. Oo. I-call out ko lang din yung mga pink at yung mga dilaw na kung magsalita, akala mo napaka-perfect eh. Di ba? Remember, yung sinasabi ni Sir Yayam kanina, yung kay Janet Lim Napoles, ilang buwan ba yun bago Mahigit napakulong? 11 months. 11 months napakulong ni Pinoy. Si PBBM, 3 months. 4 May months. nakulong. Tapos ngayon, kung makabash sila sa presidente, nasa daw yung pangako na bago magpasko. Meron na. Madadagdagan pa yan pagsapit ng January. Kung tutuusin ha, para sa akin ha, mas big fish pa itong sila Diskaya kaysa sa mga congressman, sa mga senador. Totoo. Kasi bakit ha? Tingnan mo ha. Ilang congressman yan? Itong congressman may project. Itong congressman may project. Ito may project. Itong senador may Tag-isa, project. tag-isa, dalawa. Itong senador may project. Hmm. Lahat ng mga yan, si Diskaya may hawak. No, Isipin correct. mo. Perfect. Di ba may kita siya sa congressman na to, may kita siya sa congressman Kaya na to, nga billionaire eh. may kita siya sa senador na to, sa senador na to, sa congressman na yan. Kaya pinaka-big fish dyan, si Diskaya dahil yung mga senador, mga congressman na yan, yan ang pinagkakakitaan nila. Ang ano lang siguro dito, ang siste lang dito, ang taong bayan gusto nila makita mga politikong nakakulong, no? Ganito po 'yan, no? Para sa akin, no, hindi natin kailangan madaliin ang pagkakaso sa mga politiko. Mm. Unang-una po, mapepera yung mga 'yan, Impluwensya pa. well connected, may impluwensya at may magagaling na abogado. Oo. Kapag ganyan po ang sitwasyon, no, kailangan po daanin talaga natin yan sa due process. Kasi kapag lumihis po tayo sa due process, pakakawala po yung mga yan. Sayang lang. Ano Di ba? yun, magiging ano lang yun, palabas lang yung arrestuin sila, pero after a while, makakawala din. So, Gaya na lang, sayang lang. gaya nangyari kay Jinggoy. Kay At kay Bong Bong Revilla. Revilla. Sayang yung efforts, di ba? Sayang yung effort. Kay Dilima na ginawa ng kaso-kaso. Ang gusto ng Diba? Pangulo, palirista, kapag naaresto sila, dahil non-bailable offense yan, dire-diretso yan hanggang sa conviction, hindi na sila makakawala. Parang si Nico, wala nang balikan dito. Oo, di ba? ganun. Pag nakulong, wala nang uwian, wala nang labasan. Kaso naka-jar. Totoo yun. Nagbibiro ang, mukhang nagbibiro salita ni Palirista, pero totoo po yun. Dahil ang kaso po sa ICC, on an average, ay inaabot ng 8 years. Ngayon, yung 8 years na yun, kayanin pa kaya ng health ni Pangulong Digong yun? Mukhang hindi na po, di ba? Kasi nung Malabo na. 88, Hindi na kaya mag-stand sa Ngayon trial. pa lang, mahina na daw yung kung makikinig tayo sa mga supporters niya mismo. No? Ngayon pa lang, mahina na. So, mukhang hindi nakakayanin. Kaya talagang mahirapan na makabalik dito sa Pilipinas. Kaya tatandaan nyo mga ka-BBM huwag magmamadali kung gusto natin talagang makulong ng tuluyan yung mga politiko na to, mga kontraktor na to. Huwag tayo magmamadali kasi baka madala lang tayo ng technical yung mga kaso nila. Technicality. Pagkababa ni PBBM, baka maabsuelto lang rin yung mga gaya nga nangyari kay Jinggoy, pati kay Bong Revilla. Nung nagpalit ang administrasyon, humina yung kaso, yun na. Kaletse-letse, Ay, kalaya. malaking possibility yan. Buti na banggit diba? mo. Oo nga. Kasi kung yung mga politiko na to ay kaanib nung papalit na administrasyon. Oh. Assuming, kahit sino pa yan, may possibility na mapakawalan yan. Maabsuelto lang. yan. No? Pero, mangyayari lang yan kung mahina ang Ang ebidensya. kaso. Mahina ang kaso. Correct. Ngayon, kung matibay ang kaso, matibay ang mga ebidensya na ilalatag ng ombudsman o ng DOJ sa mga akusado, no, kahit sino pa yung magiging susunod na administrasyon, Kahit kapatid Hindi niya pa yan. mapakawalan yan. hindi basta-basta mapapakawalan yan. Balikan ko nun yung sinasabi natin ng mga dilis, mga dilaw at yung ibang pink na naghanap ng hindi nakukulong. Hindi niyo rin binibigyan ng pansin yung restitution. Yung billions of pesos na na-freeze na yung assets, yung millions of pesos na isinauli ng mga
sangkot dito sa flood control scams. 'Di ba? Tingnan nyo lahat, hindi lang yung